Nagkita kami sa boss at nagtapos ang aming pagtagpo sa kanyang bahay. Ako ay isang 20 taong gulang na babae. Hindi ko itinuturing ang aking sarili na pangit at ipinagmamalaki ko ang magandang pangangatawan ko. Marahil dahil sa kaunting exhibitionism, nagsusuot ako ng mga damit na nagha-highlight ng aking mga kurba. Karaniwan kong ginagamit ang pampasaherong sasakyan, at isang hapon, tulad ng karaniwan, ang bus ay masyadong siksik, kaya't ako ay nakatayo, humahawak sa isang pole. Laging may isang tao na nauuwi sa sobrang lapit mula sa likuran. Medyo karaniwan ito, halos parang loterya, kung gaano kaakit-akit ang lalaki na lumalapit ng masyadong malapit. Bigla, naramdaman ko ang hindi inaasahang pagdampi sa aking mga balakang. Agad kong inikot ang aking ulo, handang sitahin ang taong nasa likuran ko. Nagkatinginan kami ng isang mataas, payat, at gwapong lalaki sa kanyang 20s. Ang intensyon kong pagalitan siya ay napalitan ng isang magiliw na ngiti. Nakita niyang nagbago ang aking galit na galaw, at nagkunwari siyang nahihiya at humingi ng tawad. Pinalitan ko ang aking ngiti ng isang mas mapaglarong ngiti at sumagot. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Bumalik ako sa aking orihinal na posisyon, ganoon din siya. Ngunit ngayon ay inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balakang, umaayon sa aming mga galaw. Dahan-dahang inilipat niya ang kanyang mga kamay sa aking baywang at inilapit ang kanyang mukha sa aking liig. Ang pakiramdam ng kanyang paghinga sa aking balat ay nagbigay ng panginginig sa aking katawan, at kami ay naging mas malapit at mas malapit, dahan-dahang nagkikiskisan. Bilang hindi sumisigaw, dahil sa karamihan ng tao, naramdaman ko ang lumalaking kasabikan. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinulong niya sa aking tainga. Ang susunod na hintuan ay malapit sa aking lugar. Mag-isa akong nakatira. Baba tayo. Tumango ako ng pagsang-ayon at bumaba kami. Pagkatapos maglakad ng kaunti, ipinakilala namin ang aming mga sarili. Eric. Ako si Betty, sabi ko. Pagdating namin sa kanyang apartment, tinanong niya kung gusto ko ng soda o beer. Pinili ko ang beer at kumuha siya ng isa pang beer. Nilapitan ako ni Eric na may tingin na puno ng pagnanasa. Ang aming mga katawan ay tila natural na nagiging malapit. Sa isang mahinahong kilos, inalis niya ang isang hibla ng buhok mula sa aking mukha. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa aking balat na may kuryenteng lambot. Uminom kami ng aming mga beer, at ang atmosfera sa pagitan namin ay lumago sa isang maramdaming tensyon. Inilapat ni Eric ang isang kamay sa aking likod, hinila ako palapit sa kanya. Naglapat ang aming mga labi sa isang malambot na halik, puno ng isang pagnanasa na lumago sa bawat sandali. Ang kanyang mga kamay ay nagalugad sa aking katawan na may halo ng lambing at pagnanasa, natutuklasan ang bawat kurba ng may pag-iingat. Nararamdaman ang init ng kanyang presensya, at ang kanyang pagnanasa na makikita sa bawat haplos. Pinakawalan ko ang aking pagnanasa na umungol, sumigaw, at ipakita ang aking pasyon. Ang aming mga katawan ay gumalaw sa isang malapit na sayaw, kung saan ang bawat kilos at haplos ay isang pangako ng kung ano ang aming pinagsasaluhan. Ang aking mga kamay ay naggalugad din sa kanyang katawan, nararamdaman ang tensyon sa kanyang mga kalamnan. Ang koneksyon sa pagitan namin ay malalim at taos-puso na umaabot sa amin lampas sa simpleng pisikal na pagnanasa. Sa wakas, sumuko kami sa pasyon na aming pinipigilan. Sa wakas, nakalaya ako sa aking pagnanasa na umungol, sumigaw, at iba pang mga pagpapahayag ng lost na aking mahal at nagpapasigla sa akin. Ang mundo sa labas ay nawala, naiwan ang tanging etyo ng aming mga buntong hininga at ang pabilis ng tibok ng aming mga puso. Ang pinagsaluhang karanasan ay intense at makabuluhan, ang bawat halik at haplos ay nagpapakita ng isang tunay na koneksyon. Sa huli, kami ay bumagsak, pagod ngunit nasiyahan. Habang magkadikit pa rin, naramdaman namin ang init ng aming mga katawan bilang patunay ng tindi ng aming pagtagpo. Sa sandaling iyon, alam kong naabot namin ang isang malalim na bahagi ng aming mga kaluluwa, isang lugar na naabot lamang sa pamamagitan ng total na pagsuko. Hindi ko maiiwan ng hindi inuulit ang karanasang iyon, dahil hindi araw-araw na makakahanap ka ng isang tao sa bus na makakasama sa isang espesyal na sandali. Sa isang ngiti, nagpaalam kami,
alam na ang pagtagpong ito ay magiging nakaukit sa aming alaala at nag-iwan ng posibilidad para sa mga susunod na pagkikita. Kung nagustuhan mo ang video, bigyan mo ito ng like at mag-subscribe. Malaking tulong ang iyong suporta sa amin. Kung naghahanap ka ng kasama upang magpalipas ng oras, iwan mo sa amin ang iyong larawan at paraan ng pagkontak. Ilalagay namin ang aming email address sa description. At ikaw, ano ang iyong kwento?